Mula sa matataas na gusali ng Makati ang BGC hanggang sa makasaysayang pader ng Luzon at Intramuros. Ang kabisera ng rehiyon ay puno ng buhay, saya at mga kwentong bayan. Ano ang kwentong NCR? Tuklasin ng kasaysayan ng Intramuros kung saan nagsimula ang kwento ng ating bansa. Danhin ang sining at kultura sa Cultural Center of the Philippines. Tuklasin ang kwento ng pag-asa sa Payatas, Tondo at iba pang komunidad. NCR, maabot ang mga pangarap, buhay ang kasaysayan at likas na yaman ng pagkakaisa. May kwento sa bawat sulok ng NCR, kaya huwag palalampasin ito. Nasaan nga ba ang NCR? Matatagpuan ito sa timog kanlurang Luzon, malapit sa Ilog Pasig at Laguna de Bay. Binubuo ng 16 na lungsod at isang munisipalidad. Nahahati ito sa 4 na zona: Coastal Margin, Guadalupe Plateau, Marikina Valley, at Laguna Lowlands. At hindi lang yan. Ito rin ang sentro ng edukasyon na may daang-daang pampubliko at libo-libong pribadong paaralan para sa kabataan. Alam niyo ba ang Maynila, noong panahon ng mga Kastila, ay isa ng global city? Formal itong naging kabisera ng Pilipinas at sentro ng kalakalan sa buong Asya. Isang lungsod na hindi lamang mayaman sa ginto, kundi na rin pati sa kasaysayan. Noong 1901, dinala ng mga Amerikano ang urban planning sa Pilipinas. Isang tanyag na arkitektong Amerikano, si Daniel Burnham, ang nagdisenyo ng Maynila. Ang plano, isang lungsod na pinaghalo ng tradisyon at makabagong estilo. Ito ang simula ng modernong Maynila na kilala na natin ngayon. Nitong panahon ng digmaan, ipinatupad ni Pangulong Manuel Quezon ang lungsod ng malawak na Maynila, kung saan pinagsama ang Maynila, Quezon City at ilang kalapit na bayan. Pero ang hakbang na ito, pansamantala lang dahil binuwag ito ng mga Hapones. Ngunit kahit napansamantala lamang, nagsilbing inspirasyon ito sa kalakhang Maynila na meron tayo ngayon. Noong 7 ng Nobyembre taong 1975, formal na itatag ang kalakhang Maynila sa bisa ng Presidential Decree No. 824 at noong 2 ng Hunyo taong 1978, ito na ang idineklarang pambansang rehiyon ng kabisera o ang NCR. Dito, nagmula ang mga desisyon, negosyo at progreso ng bansa sa kasaysayan, kultura at kaunlaran. Ang NCR, simbolo ng ating kahapon, ngayon at kinabukasan. Lahat ng ito, dito sa NCR, sentro ng buhay at pangarap ng bawat Pilipino. Balikan natin ang karikiran ng NCR mula 1920 hanggang 1940, ang mga matatandang kababaihan na elegante sa kanilang traje de mestiza, habang ang mga kabataan naman ay nagpapakita ng mga modernong estilo sa kanilang floral made scarf at damit. Ito ay trend na madalas natin makikita sa karnabal at patimpalak ng kagandahan. Ang mga kalalakihan naman ay suot ang kanilang matitikas na Amerikanong suit na para bang laging handa sa mga espesyal na okasyon. Kulay at liberated ang fashion. Nagsuot ang mga lalaki ng t-shirts at denim jeans, habang ang mga babae naman ay niyakap ang shoulder pads. Tapos ng mga dekada, pumasok ang loose fashion, kung saan uso ang oversized shirts, denim, shorts, sneakers at chika-chupoy na buhok.
Ngayon, makikita ang uso at estilo ng pananamit sa NCR, ang athleisure, streetwear, at mga minimalist na disenyo. Isinusulong din ng sustainable at hybrid na pananamit kung saan ipinaghahalo ang tradisyon at modernong estilo. Ang NCR ay ang sentro ng uso. Dumako naman tayo sa ilang mga paniniwalang patuloy na isinasabuhay ng mga taga-NCR. Ang Pikoy ay sumisimbolo sa pagkakaisa at malapit na ugnayan ng pamilya at mahalaga na tuwing Chinese New Year. Naniniwala ang marami na kapag malagkit ang katangian nito ay nagdadala ito ng swerte at tagumpay. Kapag naman maitim na pusa na tumawid sa inyong daraanan, nako, malas yan. Pero kapag lumayo siya, aba, magandang kapalaran ang darating sa iyo. Abay, hindi rin magpapahuli ang NCR sa larangan ng sining at kasaysayan. Ang tanyag na Espolarium ni Juan Luna ay isa sa mga pambansang kayamanan. Ang tanghalan pambansa na tahanan ng National Museum of Fine Arts, Anthropology at Natural History ay sumisimbolo sa yaman ng sining ng Pilipinas. Ngayong alam na natin kung ano ang ilan sa mga pamangkalahatang impormasyon sa NCR, tumako naman tayo sa tradisyonal na sayaw, pasyalan o mga landmarks, mga pista at syempre ang mga kilalang pagkain sa rehiyon ng NCR. Kaya't ano pang hinihintay mo? Tara na! Taong-taong dinudumog at inaabangan, sayaw dito, ikot doon, pero bakit nga ba panay ang pagtangkilik ng mga tao sa Buling-Buling Festival? Halina, tara na, sumabay na sa indak ng mga taga-Pandacan, Manila. Viva Pit Señor Santo Niño ang isa sa mga pinakainaabangang kapistahan sa ating bansa. Ang Buling-Buling Festival ay isang sayaw sa lansangan bilang pagpupuri, pagbibigay galang at pag-aalay sa Santo Niño. Ang salitang buling-buling ay nangangahulugang ang maayos na nakahanda na nagpapahiwatig ng isang bagay o taong maayos at handang-handa para sa isang mahalagang okasyon. Inaanyayahan po namin kayo na dumalo at maranasan kung gaano kalalim ang pananampalataya ng mga taga-Pandacan, Manila sa Batang Jesus o mas kilala bilang Santo Niño. Hindi lamang nga ito debosyon ng mga taga-Pandacan, ngunit ganun na din ng mga taong may pagmamahal sa kanilang pamilya. Napakasaya at tampok ang mga sayaw sa lansangan. Nagsimula pa ang pista noong taong 1800s, ngunit naitigil noong kalawang digmaang pandaigdig o World War II. Muling binuhay ito sa huling bahagi ng dekada 1970 at pinagpatuloy hanggang ngayon. Ngayon ay makukulay ang kasuotan, mas masigla ang mga ritmo at mas masigla ang selebrasyon ng mga sayaw sa lansangan. At syempre naman, hindi tayo magpapahuli. Kaya na pang hinihintay natin, subukan na natin ang buling-buling dance. Hello po, kuya. Away kayo. Hi. So, kuya, pwede niyo po ba akong tuluan ng buling-buling dance? Sure, ma'am. Okay, 1, 2, dito sa'yo. Unang step, ma'am, ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Isa pa, ma'am. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Isa pa, sabay kami. 1, 2, 1, 2. Smile, ah. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6 kamay. 5, 4, 3, 2, isa pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. 1, 2, 3, bow. Ayun nga, nakita naman natin kung paano ay pinakita ni Kuya kung gaano kaganda at kung gaano makasaysayan ang buling-buling dance. Dagdag kaalaman pa, noong taong 2005 sa pamamagitan ng ordinansa ng lungsod ng City Council, Resolution No. 65, idineklara ang buling-buling bilang isang opisyal na sayaw ng Maynila. Iba't iba man ang pamamaraan sa pagpapakita ng pasasalamat at pagpupuri sa Diyos,
Ang pinakamahalaga ay ang lalim ng ating pananampalataya at sensibilidad sa paghingi ng patawad sa may kapal. Gusto niyo bang maglibot-libot o mamasyal pero kapos sa budget at hindi alam kung saan pwede pumunta? O kaya naman kayo ay naghahanap ng mga masayang lugar upang dalhin ng iyong anak o mga kaibigan? Huwag mag-alala dahil sagot namin ng mga swak sa budget ng mga pasyalan na makabayan na nakasaysayan pa. Makikita at mararamdaman ninyo ang nakaraan na hindi nyo kayo nakailangan lumayo sa kasalukuyan at maglakbay ng ilang oras. Tara na't sumama na kayo sa biyaheng makasaysayang Manila. Malibot ang iba't ibang lugar sa Pilipinas, isa yan sa mga travel goals nating mga Pilipino. Huwag mag-alala dahil narito na ang ilan sa mga maaari nating puntahan. Simulan natin sa mga isa sa pinakamahalagang lugar na ginampanan noong unang panahon, kung saan pinatay noong December 30, 1896 ang ating pinakamamahal na bayani, Dr. Jose Rizal, ang Rizal Park o kilala rin sa tawag na Luneta. Ang Rizal Park ay isa sa mga makasaysayang lugar na may lawak na 58 ektarya at maituturing sa mga pinakamalalaking urban park dito sa Asia. Ang lugar na ito ay mayroong National Museum Complex, open-air auditorium, Independence Flagpole, at ang bantayog ng ating pangbansang bayani, si Dr. Jose P. Rizal. Lumako naman tayo sa susunod nating destinasyon. Ang lugar na ito ay tinatag noong 1996 upang isulong at pangalagaan ang pinakamahusay sa sining at kulturang Pilipino. Ito ay ang Cultural Center of the Philippines o CCP. Mula pa noon, ang CCP ay nagsikap na isabuhay ang mga pagpapahalagang katotohanan, kagandahan at kabutihan. Alam nyo, napakarami ng mga kilalang tao nakapunta at nakapagtanghal na sa entablado ng CCP. Pag naalala ko ng mabuti, sinulit yun. Nakapunta na din doon yung The Philippine Madrigals. Sino pa? Ryan Cayabyab. At OMG! Nakita ko din si Lea Salonga. Ay, sorry. Itinatanghal din dito ang paggaganap ng sining, art exhibits, pagtatanghal ng musika, at iba pa. Sensya na at naano ko talaga si Lea Salonga. Nakuha ko din yung signature niya. Tunay ngang napakaganda ng naidudulot ng CCP sa pagpapalago at pagpapakita ng iba't ibang sining at talento ng ating kultura. Nasa unahan ng pagsusulong ng kultura at sining ang CCP sa halos 50 taon na. Naway magpatuloy pa natin itong tangkilikin upang magpatuloy pa ang apoy ng kaligayahan ng bawat magtatanghal sa ating bansa. Pagkatapos natin sa dalawang makasaysayang mga lugar ay hindi pa ito doon natatapos. May isa pa tayong pupuntahan. Narinig mo na ba ang salitang within walls o ang The Walled City? Marahil ang ilan sa atin ay may ideya na o narinig na ito kung saang lugar. Ang within the walls o The Walled City ay nangangahulugan o tumutukoy sa ating pangatlong pasyalan na kilala sa pangalang Intramuros. Itinatag ito sa bunganga ng Ilog Pasig matapos ang 1571 ni Miguel Lopez de Legazpi, isang konkistador na Espanyol. Bagamat ang Intramuros ay formal na sa ilalim ng Viceroyalty ng Bagong Espanya sa lungsod ng Mexico, ang Intramuros ay naging kabisera na nasasakupan ng Bagong Espanya sa Pilipinas. Umunlad ito noong ika-17 hanggang ika-18 na siglo. Ito ay nasa laking 146 na hektarya. 59 sa hektare nito ay nasa loob ng pader na may kapal na 20 talampakan. Kinabibilangan ito ng Manila Cathedral, Fort Santiago, San Agustin Church. Nasa loob din ito ang University of City of Manila. At iba pa ang mga monumento sa panahon ng kolonyal ng Espanya. Napakaraming kwento ang nababalot sa loob ng pader ng Intramuros. Mapatungkol ba nito sa kasaysayan o kababalaghan? Tunay ngang marami kang matututunan kapag ikaw ay nagpunta dito. Kaya kung ikaw ay naghahanap ng pwedeng puntahan at nais mong igugol ang iyong buong araw, ay perfect na perfect sa iyo ang Intramuros. Deserve nating lahat ang mag-relax at bisitahin ang ganda ng Maynila. Kaya kung ikaw ay may balak na mag-travel goals, huwag kalimutang isama ang mga nabanggit na pasyalan. Ihanda ang mga paa dahil sa lawak ng lalakarin sa laki ng pasyalang ito.
gayon din ng mga kamera para sa mga pagkuha ng magagandang litrato sa loob ng mga pasyalan na ito. Mag-enjoy sa kapital ng Pilipinas, ang Maynila. Alam niyo ba na dito sa Metro Manila ay napakaraming lugar ang nagdiriwang ng kanya-kanilang mga piyesta? Ang mga kapistahan na ito ay hindi lamang tinatangkilik ng mga lokal sa lugar na iyon, ngunit ganoon na din ang mga taong nagmula pa sa malalayong lugar at dumarayo para lamang masaksihan at maranasan ang kanilang inaabangang kapistahan. Ilang buwan na nga lamang ay dadagsain na naman ng mga deboto ang Poong Itim na Nazareno. Isa ito sa makasaysayang pagpapanata ng mga Katolikong Pilipino. Higit sa 2 taon na ang tradisyon na ito sa Quiapo. Ngunit, saan nga ba nagmula ang debosyon sa Poong Itim na Nazareno? Ang imahe ng Poong Jesus Nazareno ay dinala sa pamamagitan ng galyon. Ito ay isang uri ng malaking barko na ginagamit noong panahon ng kolonisasyon. Nagmula pa ito ng Mexico noong ika-17 na siglo. Ang pagdiriwang ay minamarkahan ng isang prosesyon sa hapon na dinarayo ng libo-libong deboto. Sa libo-libo o milyong dasal sa Itim na Nazareno, marami na ring testimonyo ng patotoo na sila ay pinaghimalaan ng Itim na Nazareno ng Quiapo. Dininig umano ng Itim na Nazareno ang dasal ng isang 25 years old na si Amiel Gabriel nang pagalingin siya ng poon mula sa kanyang sakit na bukol sa ulo. Sabi kay Poong Jesus Nazareno, kung tunay na naghihimala ka, sana ay pagalingin mo rin ako dahil mahal ko pa ang aking pamilya at gusto ko silang makasama. Bata pa lamang daw si Amiel, ay deboto na sila ng kanyang mga magulang ng Itim na Nazareno at hanggang ngayon ay kanya itong ipinagpapatuloy. Tuwing Biyernes ay lagi siyang nagsisimba sa simbahan ng Quiapo. Kaya naman, makalipas ang 3 buwan, hindi makapaniwala ang doktor na wala na ang bukol sa kanyang ulo. Dumako naman tayo sa San Juan, Manila. Umaga pa lang ng ika-24 ng Hunyo, naghahanda na ang mga taga San Juan para sa kanilang taunang Wata Wata Festival o Basaan Festival. Isinasara pa ang ilang bahagi ng kalsada para lamang sa kapistahan na ito. Pero saan nga ba nagmula ang pagdiriwang ng kapistahan na ito? Sa mga nagdaang mga pagdiriwang ng Wata Wata Festival sa kasamaang palad ay hindi lamang kasiyahan ang nangyayari, ngunit nagkakaroon na din ng mga gulo at hindi pagkakaunawaan. Ang ilan kasi sa mga motorista o commuter na nadaan sa San Juan ay napeperwisyo sa pagdiriwang nito sa kadahilan ng maging sila ay nababasa at naaabala ng mga taong nagbabasaan sa lugar na ito. Kaya naman, sa susunod na pagdiriwang nito ay napagdesisyonan ng lokal ng pamahalaan na maglagay na lamang ng wet water zones at dito na lamang pahihintulutan na magbasaan ang mga tao para maiwasan ang mga hindi magagandang pangyayari. Alam mo ba na mayroong isang pagdiriwang kung saan nagtitipon-tipon ang mga lokal na kapistahan sa ating bansa? Ang tawag dito ay Aliwan Festival na isinasagawa tuwing Mayo sa Metro Manila. Isang makulay na pagdiriwang
na nagpapakita ng kahusayan, talent at yaman ng mga tradisyon mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Magmula sa makulay na street dance, mga magarbong float, at mga talent sa mga kababaihan sa Aliwan Queen, ang festival na ito ay hindi lang basta-basta isang pagtitipon, kundi isang pagmumuni-muni at pagkakaisa at pagmamahal sa ating kultura. Napakasaya ng ganitong uri ng pagdiriwang dahil hindi lamang isang uri ng piyesta ang iyong makikita, kundi madami pang iba. Dahil din dito, nagkakaroon ng pagkakataon ang bawat isang tao na nagmumula sa iba't ibang lugar na makipag-usap at matuto ng mga bagong kaalaman at kultura. Sabi nga sa kasabihan sa Ingles, change is the only constant thing in this world. Hindi natin maitatanggi na ang pagbabago ay parte na ng ating buhay. Ngunit sana, sa pagbabago na ito, ay hindi tuluyang mawala ang mga ganitong pagdiriwang sa ating kultura at mas lalo lamang gumanda at lumago ito. Hanggang sa susunod na pagdiriwang, ng kapistahan ay huwagsa ng kalimutang ipagdiwang ang pagkakakilanlan bilang isang Pilipino. Mabuhay ang fiesta at mabuhay ang Pilipinas. Ilang linggo na nga lamang ipagdiriwan na natin ang araw ng Pasko. Miniisip na ba kayong ihanda o maaaring ihanda sa Noche Buena? Kung wala pat, tara at halina. Alamin natin ang mga masasarap na pagkain na maaaring makita sa Metro Manila. Ang Metro Manila ay sentro ng iba't ibang kultura at tradisyon. Kaya naman ang culinary scene dito ay mayaman at puno ng sari-saring pagkain sa iba't ibang rehiyon. Ilan na rito ang lechon, pansit, halo-halo at chicken inasal. Halina't tikman natin at sumibog na dahil sa Metro Manila, ang pagkain ang star ng bawat kaganapan. Una na rito ang lechon, ang paborito ng lahat. Isang masarap na ulam na walang tatalo sa tamis at alat ng luto ng balat ng lechon na tiyak na mabibigyan ng saya ang bawat okasyon. At syempre, hindi mawawala ang adobo. Isang masarap na ulam na puno ng lasa na nagmula sa alat, asim hanggang sa tamis na niluluto sa toyo, suka, bawang at iba pang pampalasa. Ang kalaban ng adobo kung saan ano nga bang paboritong ulam ng mga Pilipino? Maraming bersyon ng sinigang tulad na lamang ng baboy, hipon, o baka, ngunit lahat sila ay sumasalamin sa tamang timpla ng asim at alat na nagpapasarap sa iyong mga kagat. Isang lugar din ang parte din ng Metro Manila na mayroong masasarap na pagkain na nagmula pa sa iba't ibang bansa, tulad ng Chinatown sa Binondo. Matatagpuan na dito ang fried siopaw, isang paborito ng mga taga-Chinatown. Isang malutong na siopaw na may matamis at malasang palaman. Kadalasan ay may pork asado rin o bola-bola. Ang kakaibang frying na siopaw ay nabigyan ng perfect contrast na malambot nitong loob. Siyempre, hindi pwedeng mawala ang xiaolongbao. Xiaolongbao kung saan ang classic Chinese dumpling na puno ng mainit na sabaw at may malasang karne. Kapag tinikman mo ito, ang bawat kagat ay may kasamang sip-sip na sabaw at may masarap na tamang-tama. Tulad nga ng sabi ng mga taga-Chinatown, hindi ka pwedeng umalis dito nang hindi mo natitikman ang xiaolongbao. Pagkatapos ng mga masasarap na ulam, ay hindi natin pwedeng kalimutan na lamang ang mga kilalang panghimagas sa Metro Manila. Simulan natin sa pinakamahalaga na panghimagas tuwing tag-init, ang halo-halo. Isang masarap na mix na kinaskas sa yelo, leche flan, ube at mga minatamis na prutas. Saktong-sakto ito sa pampatanggal init sa bawat kagat at higop. Hindi mawawala ang bibingka, isang soft rice cake na mayroong maalat na itlog, keso at niyog sa itaas. Tamang-tama rin. Pagkatapos magsimba,
sa simbang gabi. At dito na nagtatapos ang ating paglalakbay sa puso ng National Capital Region. Tinalakay natin ng makulay at masalibuot na kultura, mga tradisyong ipinagpapasa pa sa hanap at mga pupasyalan na may kahulugan sa bawat hakbang. Mula sa mga sayaw na sumasalamin sa ating kasaysayan hanggang sa mga pagkain pinagmulan ng mga kaligayahan. Nakita natin kung paano patuloy na pinagpapasalamat at pinapahalagahan ng mga tao sa NCR ang kanilang mga ugat. Ang mga pista ay nagbibigay ng kaligayahan sa ating mga kalsada at ang paniniwala ay nagbubuklod-buklod sa ating komunidad. Baunin natin ang bawat parte at sulok ng mga natatanging kultura ng NCR o Metro Manila, gaya ng mga magarbo at makulay na mga pista, nakakabusog sa sarap ng mga pagkain at ang mga nakakabighaning tanawin at pasyalan. At syempre naman, gayon din ang mga ngiti ng lokal na patuloy na minamahal ang kultura at tradisyon na ito. Patuloy nating ipagdiwang ang mga tradisyon at huwag kalimutang maging proud sa ating pagka-Pilipino. Mabuhay ang NCR, mabuhay ang Pilipinas! Ako po si Hana Salubre, hanggang sa muli. Manila, I keep coming back to Manila. Simply ain't no place like Manila. Manila, I'm coming home. I walk the streets of San Francisco. I tried to ride in Disneyland. Dated a million girls in Sydney. Somehow I feel like I don't belong. Hinahanap kita Manila. Ang ingay mong Ay, pagdiriwanan natin sa ang buwan ng Pasko. Linggo ng Pasko, araw ng Pasko.